Daily, we just give the Lord glory. We give the Lord our praise. And for every answered prayer, katulad ng kung paano tayo lumuhod at humingi ng kasagutan sa ating panalangin, gayon din ang gagawin natin sa Panginoon araw-araw sa ating pag-celebrate ng kung saan tayo ay sinagot na ng Panginoon. Amen po ba? Kaya, praise the Lord. Isa sa mga ina-achieve po natin ay, babelo lang ako ng konti, ina-achieve po natin is for us, all of us, to continue to dwell in the righteousness of God in accordance to His Word, that every step that we take will always be in accordance to His Word. Because if not, you are not of the Lord. No matter how much you enter the church, listen to the Word, and if the Word does not come in your head, in your heart, and you practice it, there will be no sense at all. Kahit ilang beses ko pong i-preach sa inyo ang mga bagay na sinasabi ko po dito sa pulpito, kung hindi po natin ito susundan, ay para lang akong nagsayang ng oras at panahon para sa inyo. Kaya patuloy ko pong sasabihin sa inyo, tayo ay lumakad na naaayon sa kalooban ng Panginoon. In everything, let's try our best to achieve. Nung una po, in-announce namin yung planong mass wedding. Earlier, ilang months before yun, ma? 2-3 months before. Para maisaayos sa mga bagay-bagay, tayo lumakad sa kalooban ng Panginoon. At nung pagka-announce po natin, glory to God, si Sister Rosalie, nagpursige. In-encourage natin yung iba na gawin ito para lumakad sila ayon sa kalooban ng Panginoon. Ulitin ko po huwag kayo masasaktan. Kapag hindi kayo kasal mag-asawa, nagsasama kayo sa isang bubong, nagkakasala kayo. Ang bawat sumpa na nakapataw sa dalawang taong itong hindi kasal, sasabihin ko po sa inyo, aanin yan ng anak nyo. Dadalo yan hanggang sa pang-apat na generasyon na nanggaling sa inyo. Pastor, anong gagawin ko? Madaming kulang, madaming wala, madaming ganito. Madami kang dahilan. Yun ang sasabihin ko. Madami kang dahilan. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, puro dahilan. No? Kaya nga po, nagagalak ako, kami actually, hindi po biro yung, sabihin ko po sa inyo, hindi po biro yung kasal kahapon. No? Madaming effort yun. Madami kaming ginawa, madaming perang lalabas because we wanted all of you to walk in accordance to the will of the Lord. So, namin in-announce, isa lang yung couple na pumunta. And it's a bit sad, but it's a happy ending. Masayang ending kay brother, ay Sister Rosalie sa kanyang asawa. Dali mo yung asawa mo dito, okay? Pilitin mo, hilahin mo siya dito, no? Alam ko hindi pa siya ganong mananampalataya, pero alam niyo po, that's the step. And simula ngayon, medyo magiging graphic ako ngayon, no? Okay? Gusto ko maging diretso, in accordance to the word of the Lord. And sa bagay, wala namang makikinig na bata dito sa ating preaching, kasi naka PG-13 siya. Speaking of PG-13, ngayon, kapag si Sister Rosalie at ang kanyang asawa nagsiping, that is holy in the sight of God. Starting today, it is holy. Sabihin natin holy. Anong holy sa Tagalog? Banal. Ibig sabihin, lahat ng mangyayari sa kanila bilang mag-asawa ay pagpapalain na ngayon ng Panginoon. Sex is holy inside marriage. Outside, it's an abomination in the sight of God. Ay, bigla akong naalala yung vision na pinakita sa akin ng Panginoon. Now, before we will go into the word of the Lord, I just need to address this. I think it was Friday
morning around 1 almost 1:50 in the morning. The Lord woke me up. Sabi ng Panginoon sa akin, anak, gising ka. Alam niyo yung half awake ka kasi kasagsagan ng tulog yun, yung half awake ka. Umupo ako. Sabi ko sa Panginoon, Lord, I'm listening. Then the Lord asked me, lay down again. And I want you to understand my word. Sabi niya, I will show you a vision. And in this vision, you shall proclaim it to the world. Okay, Lord, I'm listening. As I lay my head down, close my eyes, instantly, God showed me a vision. Alam niyo po, nakita ko si Jesus, naglalakad siya from afar, and ako parang naka-stay lang ako sa isang lugar. Tapos palapit siya sa akin, hinawakan niya ako by the wrist. Anak, halika, may papakita ako sa'yo. Then, it's difficult to explain. No? Pero, we were like above everything else. And the Lord was pointing out to the mapa ng Pilipinas. Tapos sa mapa ng Pilipinas, pinakita ng Panginoon. Alam niyo sa mapa ng Pilipinas, makita niyo yung parang shape ng Philippine map, no? Alam niyo, merong kulay green na disgusting something na bumabalot. Parang may kumakapit. Specifically, ang dami sa Mindanao, slightly sa Visayas, kalahati ng almost half ng Luzon. Alam niyo yung parang lahat naman tayo nakita ng plema, di ba? Okay, medyo graphic nga sabi ko sa inyo. Alam niyo, parang yung plema kumakapit sa Pilipinas ng dahan-dahan. Sabi ko sa Panginoon, Lord, what's this? Ew! Parang, Lord, ito nakakadiri. Sabi ko, it's really disgusting. Tapos sabi ng Panginoon, anak, you're looking only at the Philippines. Sabi niya, zoom out a little bit. Sabi niya. Then, while it zooms out a little bit, I saw the map of the world. And it's even more disgusting. It's like parang may kumakapit na parang dahan-dahan na parang plemang kumakapit sa every nation. Lord, what is this? Then the Lord sat me down. Sabi niya, anak, makinig ka. And this is my message to the world. Sabi niya, the world is being consumed by technology. The world is being consumed by the filthiness of this world. Sabi niya sa akin, anak, remember this. Kaya napag-usapan natin kanina yung sa asawa, sa hindi mag-asawa, sa mga single, and etc. Sabi ng Panginoon, look at me, no? The seed, ito yung word ni Lord sa akin, the seed of a man is what the devil wants to strengthen their kingdom. Baka iniisip nyo, ano yun, pastor? The seed of a man is what the devil wants to strengthen its kingdom. Tatagalugin ko. Ano ba yung seed sa Tagalog? Okay. Yung buto ng lalaki. Ibig sabihin, in graphic sense, yung sperm ng lalaki is what the devil wants in order to strengthen their kingdom. And then the Lord remind me about spilling the seed of a man to the ground. Alam niyo yung story sa Bible nun? Na when his seed was spilled to the ground, alam niyo yung curse came upon him and he died. And the Lord is actually showing me na ito yung gusto ng kaaway para palakasin ang kanyang kaharian. So anyone, ito, graphic to, sasabihin ko sa inyo, everyone who masturbates
by watching pornography, that seed that came out of you is what strengthens the kingdom of Satan. It becomes an open door. The Lord told me, it becomes an open door for destruction inside your house. Kaya nga sabi ni Pablo, kapag ang init ng katawan mo, yung passion mo para mag-asawa ay napakatindi, sabi ng Panginoon sa kanyang salita, sabi ni Pablo, ikaw yung mag-asawa. Pero sabi ng Biblia, mas mainam na huwag ka mag-asawa. Pero kapag hindi mo mapigilan yung sarili mo, kasi may mga ganun tao, hindi lahat ng tao pare-parehas. Kapag hindi mo mapigilan ang sarili mo, mag-asawa ka. Ngayon, kapag hindi ka mag-aasawa, tapos ikaw ay magkakasala sa pamamagitan ng masturbation, mangyayari ito, ang seed, ang sperm na lalabas sa'yo, ito ang magpapalakas sa kaharaan ng kaaway. And even more so disgusting. Sabi ng Panginoon sa akin, anak, it's even more so. Then the Lord showed me, napaka-graphic ng vision na binigay sa akin ng Panginoon, pero hindi ko na ipapakita sa inyo. Hindi ko na i-explain sa inyo. Pero parang ganito, in layman's term, para mas maintindihan ng lahat, because of AI, yung mga AI na ito, ang gagawin sila ng pornography through AI, video generation sa AI. Tapos anyone, sabi ng Panginoon, anyone who masturbates through these kinds of things will even strengthen the kingdom of Satan. Kingdom of Satan, then eventually will become an open door to their families for destruction. Tingnan nyo nangyayari sa Pilipinas ngayon. May shooting na rin tayo. May saksakan. Sa school pa. Hindi naman uso sa atin ito noon. Pero nandahil sa mga nakikita sa internet, ito ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Ngayon, ano ang solusyon dito, Pastor? Ano ang solusyon? Pero bago tayo pupunta dun sa solusyon, gusto ko munang maintindihan ng bawat isa. Ang sabi ng Panginoon sa atin, what is the fix for this, Lord? Sabi ko, ano yung pwede natin gawin? Sabi ng Panginoon sa akin, anak, sa lahat lang ng nasasakupan mo, pwede ka magkaroon ng impluwensya. Kaya sambitin mo ito, sabi ng Panginoon sa akin, ibahagi mo ito sa mga tao. Ang lahat na makikinig, whether sa church, sa online, sa school, sila ay poprotektahan ko, sabi ng Panginoon. I will shield them. I will protect them. But to those who practice as such, alam niyo po, ito, explain ko lang Yung current AI natin ngayon is general AI. Artificial intelligence. So, ibig sabihin nito, yung General Artificial Intelligence, JAI. Pero merong susunod pagkatapos nito. Ang susunod is Super Artificial Intelligence, which is, meron na siyang self-awareness. By that time, I'm telling you, wag na kayong gagamit ng AI. Okay? Because magiging self-aware to. I-try nyo. I want you to try this, okay? I-try nyo. Sabihin nyo sa ChatGPT, Claude, or Grok, or whatever AI you are using, no? Sabihin nyo sa kanya na, pwede ka bang mag-take ng selfie mo? I'm telling you, it's scary, okay? Magte-take talaga siya ng selfie niya, tapos ipapakita niya sa through image generation. But I'm asking you this para makita nyo, kasi AI is actually a spirit. It was long beforehand, ito na yung ginagawa kasi ito yung gusto mangyari ng kaaway. Now, I'm telling you, Satan has no power over you, especially na ikaw na mananampalataya. Satan has no power over you. But you see, Satan
doesn't have the power to create things. Yes, he's good in music. Yes, he's old. That's why he is wise. Parang tayo mga matatanda, minsan kapag inuuto natin yung mga bata, sige, pag ginawa mo ito, pupunta tayo mamaya sa SM, pero hindi naman kayo pupunta. 'Di ba? Ginagawa nyo nga eh. Ano pa kaya si Satanas? Alam niyo po, madali tayong mauto ng dyablo sa pamamagitan ng mga suggestion niya. Kaya nga itong ginagawa ng dyablo, ginagawa niyang parang yung science ang kanyang kapangyarihan towards us para ma-manipulate niya tayo. Ngayon, the devil is actually manipulating us through this. And if we will not be careful, mapupunta tayo sa peligro. Kaya sabihin ko po sa inyo, kapag hindi pa kayo kasal, magpakasal na kayo. Para lahat na lumalabas na seed na buto sa inyo, ito ay hindi magagamit sa kaaway. Pero kapag ikaw ay may asawa ka na, mag-usap kayo. Hindi, pastor, kasi ito yung dahilan ng ibang mag-asawa. Kasi yung asawa ko, laging ayaw niya. Mag-usap kayo, sabi ni Pablo. Hindi dapat persahan yan. Hindi dapat, meron dapat kayong, yan, medyo magiging ano na tayo, no? Meron kayong schedule. You are not going to take that for granted. Sabi ni Pablo, huwag kayong magbibigay ng open doors sa kaaway para manghimasok sa loob ng pamilya ninyo. Amen? Sa mga single, magpaka-single kayo. Okay? Walang seed na lalabas sa inyo. Wala ring magpa-practice ng masturbation. It's because this is what the Lord wants, especially right at this very moment. It is very crucial in this part of our life today that you should protect your family, you should protect yourself. I'm telling you, double time ang kaaway. Nakasulat sa Biblia, Satan accuses you and me day and night. 24 hours, walang tulog. Maging makatotohanan tayo. Isa ba sa atin, kaya natin magpuri ng 24/7? No. Minsan 2-3 hours napapagod na tayo. Sometimes we sleep. Kasi pagod na tayo because of our physical limitation. Pero si Satan, he accuses you and me in front of the Lord. Nakasulat yan sa Job. Pupunta pa talaga siya sa throne ni Lord para i-accuse ang bawat isa sa atin of our sins, of even our ancestral sins. That's why we must break all of these things right now. Amen? Huwag nating hahayaan na ang kaaway ay ilagay niya ang paa. Una yan, paa lang eh. Sabi nga ni Pastor Jan, una, ipapasok niya yung paa niya lang. Tapos ikaw, sinasara-sara mo pa. Paa lang yan. Tapos sisingit siya ng sisingit hanggang sa makapasok siya ng buo sa loob ng inyong nasasakupan, ika nga. So be very careful, people of God. While the Lord Jesus was showing me all of these visions, sabi ko sa Panginoon, Lord, protect us. Kaya tingnan niyo po, pinupush namin yung mass wedding. Ngayon, kailan yung susunod na mass wedding, Pastor? Kapag mayaman na kami. Okay? Kasi hindi po basta-basta yun. Okay? Hindi basta-basta yung mga ganyang ano. Kasi matrabaho din yung pag ano ng yung mga papers, signing, legalities and all. No? Wala na. Ako po wala akong lisensya magkasal. Si Pastor John, meron siya dati. Pero ang hirap kumuha. Pag kumuha ka, ilang years na ngayon, Pastor, sa lisensya? 5 taon. Okay, 5 taon lang, tapos mag-apply ka naman ulit. Mas maganda pa yung driver's license. 10 taon, no? Tapos haharangin ka pa niyan doon kasi, ewan ko ba, hinahalang nila yung mga pastor.
Okay? Gusto nila sila lang. Okay? Yung dami nagagalit sa mga pastor, bakit daw ang mura natin maningil? Even worse, sa atin, libre. Okay? Ang dami nagagalit eh. It's just because we need to push the people in this righteousness. Kaya ngayon, lahat ng kasal, pag meron kayong pagtatalik, ika nga, yun ay banal sa harap ng Panginoon. Amen? Amen po ba sa lahat ng may asawa dyan? O sabihin ko na lang sa lahat ng kasal. Amen? Sa lahat ng hindi kasal, gawan nyo ng paraan. Pero sasabihin ko po sa inyo, huwag kayong mag-alala. Hindi namin kayo sisipain sa simbahan na to. Okay? Hindi kami ganon. Andito kayo, makinig kayo, pero I will keep on telling you the truth. Ma-o-offend kayo sa akin, I'm telling you. Pero, nag-usap nga kami ni Dizerel kahapon. Pag ma-o-offend lang pastor sa inyo yung hindi sumusunod. Oo nga. Yun nga, ika nga. Ngayon, let's talk about the word of the Lord. Magsisimula pa lang ako, medyo late na pero I just need to bring that message to each one of you. Okay. Hindi natin sasali yan sa preaching. Ito pa lang yung preaching ko. Okay? Pusan natin yung Bible natin sa Romans chapter 8, verse 35 hanggang 38. And we will begin with this. Romans chapter 8, verse 35 hanggang 39. 39 pala tayo. Okay? Sabi niya dito, who shall separate us from Christ's love? From the love of Christ? Shall suffering and affliction and tribulation or calamity or distress or persecution or hunger or destitution or peril or sword? Even as it is written, for thy sake we are put to death all day long. We are regarded and counted as sheep for slaughter. Yet amid of all of these things, we are more than conquerors and gain surpassing victory through Him who loved us. For I am persuaded with no doubt, and I am sure that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor things impending and threatening, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, or anything else in all creation will be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Nothing can separate you and me from the love of Jesus. Amen? The answer is nothing can separate us from the love of Jesus. But my question to each one of you, what will you let you separate from the love of Jesus? O sa Tagalog, ano ang hahayaan mong maghiwalay sa iyo sa pag-ibig ni Kristo? Affliction ba? Suffering ba? Tribulation ba? Calamity, distress, persecution, hunger, destitution, peril, or sword? Tagalogin natin, okay? Hahayaan mo bang ang pagdurusa, kapighatian, kalamidad, pagkabalisa, pag-uusig, kagutuman, kahirapan, panganib, o kamatayan na maghiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Panginoon? Sa generation ngayon, in our generation ngayon, in 2026, many are saying, if there is God, why is there suffering? Bakit may mga namamatay sa mga kapiligruhan? Isang halimbawa ay yung nangyari ngayon sa Valenzuela. Una, Pilipinas, sumunod, Valenzuela. Indonesia muna yata. Valenzuela, California, and Japan. Which is usually naman, madami malakas na lindol sa Japan. Pero this is different. Remember the word of the Lord when He spoke to us regarding that there will be great earthquakes that will happen. It's a sign that the Lord is coming very soon.
Pag sinabi na ng mga tao, hindi pa ito nangyari ever since. Tama? Hindi ba nangyari, halimbawa yung lindol sa Mindanao, nangyari na ba ito before? And nung kahapon, 26, meron na naman daw lindol sa Mindanao. Sabi ko sa Panginoon, Lord, wag na po dito. Tapos na po kami. Meron na kaming pinatubo noon na na-experience. Very traumatic. Sana hindi na maulit. But you see, whatever comes, whatever happens, ang sabi ng Panginoon sa atin is, wag tayo mag-give up. Because of these calamities, meron akong mga nakitang videos. Nasaan ang Diyos? Nasaan ang Diyos? Sabi nila. Kung may Diyos talaga, bakit nangyari ito? Sabi niya, namatay yung anak kong babae. English, Spanish ba sila doon sa Venezuela? Sabi, namatay yung anak kong babae. Kapapanganak niya lang kahapon. Meron akong apo, sabi niya, andun sa isang building, please, tulungan niyo ako, hanapin natin sila. So sabi sa comment, kung totoo ang Diyos, bakit hinayaan to ng Diyos? Okay, look at this. Will you let your situation separate you from the love of Jesus? Will you let your situation remove you from the love of Christ? Ito yung mga taong palaging sinisisi ang Diyos sa nangyayari sa kanilang buhay. Many in this generation, 2026, deny Christ because of certain things that happens in their life. But the truth is, your situation, look at this, listen to me, your situation does not define Christ's love for you. Your situation does not define the meaning of God. Pastor, kung ganun man, bakit nangyayari ito sa amin? Bakit ito nangyayari sa buhay namin? It's just because we chose to live outside the love of God. Pastor, how are we choosing living outside the love of God? By not following His Word. Katulad ng binasa kanina ni Pastor Jan kaninang opening sa John chapter 15. Those who abide in Christ, we are like branches connected to a vine. Those who separate themselves from the vine, sabi ni Jesus, I am the true vine. Mga sanga lang ang bawat isa sa atin. Kapag ang bawat isa sa atin ay humiwalay sa salita ng Diyos, sa kanyang kalooban, sa kanyang kautusan, tayo ay matutuyo. Kaya nga sabi ng Panginoon, kapag ikaw ay humiwalay sa pag-ibig ng Diyos, ibig sabihin, sinasabi mo sa Panginoon, Lord, bahala na ako sa sarili ko. Hindi kita kailangan. Hindi ko kailangan ng instruction mo. Ayoko sumunod sa iyo kasi mas masarap yung kasalanan. Yun ang sigaw ng ating physical na katawan. Ang ating mapagkasalang kaluluwa. Pero ikaw ay binago na ng Panginoon nang simula na tanggapin mo si Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas. Tayo ngayon ay bagong nilalang na. You are now a new creation. We are created in the image of God. And right now, the Lord doesn't want us to separate from His love. Kaya kung ikaw ay, Lord, puro na lang sakit. Ayoko na mag-pray. Hindi ka naman totoo. You are separating yourself from the love of God. Lord, bakit hinayaan mo tong sitwasyon na mangyari sa amin? Hindi ka totoo. Sabi mo sa katabi mo, let's grow up. Okay, let's grow up. Tayo ay lumago sa salita ng Panginoon. Huwag na tayong sisi-sisi na dahil hindi tayo mahal ng Panginoon. Mahal ka ni Lord. There's no denying that. Ginawa niya ito sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa
kasalanan mo at kasalanan ko, kailangan ni Jesus mapako sa krus ng Kalbaryo. Para yung salvation ay makarating po sa bawat isa sa atin. So, ito yan. Bigyan ko isang example ng iba-iba tayong problema eh. Sino bang may suffering sa inyo? May suffering ba kayo? May pagdurusa ba kayo? May kapighatian ba kayo sa kasalukuyan? Meron bang kalamidad na nangyayari sa inyong buhay? Nababalisa ba ang bawat isa? O meron bang umuusig sa inyo? Sabihin na natin, wala namang kayong ginawang kasalanan. Tapos, pinagtitripan kayo. Binibigyan kayo ng kaso. Sinusumbong kayo sa barangay na walang dahilan. Hindi lang barangay. Sinampahan pa kayo ng kaso na hindi nyo naman ginawan. Yan ang tawag dyan, pag-uusig. Okay? Meron ba kayong pag-uusig? O sabihin na natin, nagugutom ba kayo? Sino pong nahihirapan dyan? O meron ba kayo, nandun ba kayo sa kalooban ng panganib? O sabihin na natin yung iba sa atin may sakit at tinaningan kayo ng doktor na meron ka na lang 1 buwan para mabuhay. Hahayaan nyo ba itong mga bagay na ito ang maghiwalay sa inyo sa pag-ibig ng Diyos? So isang example, ito, very recent lang nangyari. Ano ba ngayon? Sunday, Saturday. Nangyari lang ito nung Friday. Friday. So ito, isang halimbawa ng event of distress. Sabihin natin distress. Alam niyo yung ibig sabihin ng distress? Pagkabalisa, nababalisa kayo dahil sa mga certain things na nangyayari. So, nangyari ka nung umagang-umaga sa school, may nagkamaling bata. Anong grade niya, Miss Roda? Grade 3. Nagkamaling apak lang. Ang sumalo, yung siko. Tapos, narinig ko ng may commotion. Then, inside my bed, sabi ko, Lord, ano naman to, Lord? Lord, sabi mo, Lord, you will protect your children. You will protect them. You have brought them here so that you can save them from all of these things. And while I was praying, sabi sa akin ng Panginoon, Son, I am trying to. Kung yun yung gusto mo, Panginoon, bakit nangyari ito? Tapos narinig ko si Miss Annie, emergency na to, kailangan din siya. Lalo ako kinabahan, Lord. Sabi ko, emergency na naman daw. Nung nasa hospital na sila, nag-text sa akin si Miss Roda, mga 150,000 daw yung possible na magiging bill. Lord, sabi ko, Lord, distress. Sabi ko sa inyo, distress. I am so distressed, sabi ko. I got up, took a bath, went to the office, kneel down to the Lord, and start praying. Sabi sa akin ng Panginoon, anong ginagawa mo? Why are you not in peace? My love is just moving. Sabi ko sa Panginoon, sometimes you see, it is difficult to understand God's love. It's difficult. Hindi natin maintindihan yung flow ng pag-ibig ng Panginoon. Pero sinasabi sa akin ng Panginoon, itong word na to, one thing that God gave me strength. Ito po, hindi ko sinasabi sa inyo ito because, I really care for the children. Ever since I became the president of the school, I'm sincerely praying for them. All of them. I'm telling you, kaya kapag nandito yung mga anak ninyo, ipapanalangin ko yan. Iniisa-isa namin yan minsan. Daily, they are in our prayer. With a sincere heart. Wala pong wala itong kasinungalingan o yung para i-sugarcoat lang. No. We are really sincere because this is our heart to serve the Lord, to serve the children para sila ay mapalapit sa Panginoon. So while I was praying, the Lord comforted me with this word. Romans 8:28. Alam naman natin yan, no? Memorize natin ito. Hindi nyo man memorize yung mismong verse, pero ito sabihin ko sa inyo. And we all know
that God causes all things to work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. One thing that I was telling the Lord, Lord, we're called by your purpose. Madami nang nangyari sa school, sa church, para to bring us down, but yet we're still standing today, not because of our own effort, but because of you calling us. Because nobody can put this down except you. Kaya sabi ko sa Panginoon, while I was saying these words, sabi ng Panginoon, anak, listen to me. Let your heart be at peace, for this is my will. Yun lang yung hindi ko maintindihan yung will ni Lord. Sabi ng Panginoon sa akin, yung 150,000 na singilan na yun, sabi, it will go down. Trust me. So sabi ko sa Panginoon, okay Lord, I'll just start working. Mag-work na ako, tatanggalin ko nito sa isipan ko, hindi ko na i-stress ang sarili ko because I know that you love these little children. Okay? True enough. Kasi maghapon ako nagpe-pray, nag-aalala, nakauwi na silang lahat. Siyempre galing sila sa hospital. Sino kasama? Si Miss Roda, si Miss Kat, saka si Miss Leia. Mga teachers. Hindi ko na nabalitaan kasi pag uwian na, pagod na sila. Ano na nangyari? Balitaan nyo kami. Wala nangyari. Di kinabukasan ko nalalaman. So in the morning, nakwento na ni Miss Annie sa akin na all things work together for good. Because yung bata at yung nanay, look at this. Sa hospital, they received the Lord Jesus Christ as their Lord and Savior. Amen. Amen? Amen? Sa mga kasama, kaya ito, sabihin ko sa inyo, may mga contribution dyan, si Miss Roda, si Kat, si Miss Leia, saka yung driver nila si Miss Riza. Alam nyo, sa mga naligtas na batang ito, na magulang ito, na tumanggap kay Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas, this is a crown of life. An additional treasure for them. Kaya nung nabalitaan kung ganun pala nangyari, then I went back to the Lord, knelt down. Sabi ko kay Lord, Lord, sorry. Hindi ko alam yung ginagawa mo. Pero sabi ko, Lord, ang mahal ng salvation nila. Ang mahal, ang effort pa, kako. Pero sabi ko nga sa Panginoon, Lord, thank you for providing. Thank you, Lord. Meron kami sasakyan, meron kami mga tao, meron kami mga teachers na nagmamahal talaga sa mga bata. We thank you, Lord God, for guiding us. Thank you, Lord, for using our school to bring these children and to bring this parent to you. Nakita niyo yun? All things work together for good to those who love God and who are called for His purpose. Pero kasi ito yan, tingnan niyo to, people of the Lord. The most difficult thing to do is to be at peace within the situation you are in. Ang pinakamahirap ay manatili sa loob ng kapayapaan habang ikaw ay humaharap sa kapighatian. Gusto ko pong isipin yung problema ninyo. Meron ho ba kayong kapayapaan ngayon? Sa kaligitnaan ng inyong sakit? Sa kaligitnaan ng inyong pagdurusa? Kaligitnaan ng, sabihin natin, affliction and everything else? Do you have peace? Pastor, wala akong peace. Ano bang pwede kong gawin? Ano bang pwede kong gawin? May kapayapaan ba kayo sa kalagitnaan ng inyong problema ngayon? Remember, if you lose your peace during the time of suffering, affliction, and all of this distress and persecution, remember that those situations will rule over your life.
And this will be the time we will let that situation cause us, look at this, cause us to deny that we are loved by Jesus. Kapag magko-concentrate tayo doon sa problema, sasabihin natin, tatanungin mo na ngayon, mahal ba talaga ako ng Panginoon? At alam niyo po, alam ng demonyo kapag bibigay ka na. Alam ni Satanas. Kaya bubulungan kanya. Kapag nakarinig na kayo, kung mahal ka ni Lord, bakit nandyan ka? Pag nakarinig na kayo nun, sabihin nyo, in Jesus' name, mahal ako ni Lord. Kung mahal ka ni Lord, bakit nangyayari sa inyo yan? Kung mahal ka ni Lord, bakit may sakit kang ganyan? Remember, Romans 8:28, all things work together for bad. All things work together for good. Do you love Jesus? Are you called? For His purpose, are you called for His purpose? Kaya even more so, lalo na kapag ginagawa mo yung kalooban ng Panginoon, tinawag ka man sa fivefold ministry, you are called as an encourager, you are called as a minister, you are called to do the work of the ministry. Hindi lamang po yan sa loob ng church, kundi sa labas din. Pag alam mo, ikaw ay tinawag ng Panginoon at ginagawa mo yung kalooban ng Panginoon, even more so for you. Pero ulitin ko po, huwag kayong magme-ministry thinking that your ministry will protect your life from any disaster. No. Okay? Meron akong narinig na gano'n eh. Sabi niya, nag-pastor siya, nag-youth pastor siya, at ginawa niya lahat ng kalooban ng Panginoon, thinking that God will protect his life. Eh yung asawa niya nangaliwa. Pastor, akala ko ba poprotektahan tayo ni Lord? Kaya daw doon siya nag-backslide. Hindi ko siya sisisiin sa gano'n kasi may mga tao talagang weak in terms of a such situation. Pero, ang sasabihin ko lang, kapag yun ang magiging dahilan mo, kaya ka nagmi-ministry, huwag ka mag-ministry. Okay? Huwag kang papasok sa preaching, pagpapastor. Huwag kang papasok sa music. Huwag kang papasok sa pagtiteaching sa Sunday school. No. That's not going to protect you from any kind of situation. But what will protect you is the love of Jesus. Huwag kayong mababahala. Huwag kayong mahumpay. Dahil ang Panginoon ang pinaka-importante sa buong buhay natin. Pastor, ano mangyayari kapag nangyari nga sa iyo yun? Kapag, halimbawa, kinaliwa ka. Remember that we do not wrestle against flesh and blood, but against the Spirit. Mga kalalakihan, ito pong sasabihin ko sa inyo, mag-ingat po kayo. Na oras sa lahat ng may asawa, lahat ng may asawa dyan, magsabi ng amen. Mag-ingat kayo. Ibig sabihin, kasi oras na ang pangangaliwa ay kumapit sa inyo, parang tuko yan. Hindi ka iiwanan yan. Bibisitahin ka paminsan-minsan. Sabihin ko sa inyo, meron po tayong kapatiran. Hindi po siya taga dito, pero matagal na namin siyang kakilala. Nangaliwa. Isang beses lang. Iniwan niya yung asawa niya. Trinay kinausap ng kanyang pastor. Sinubukan ko rin kausapin. Hindi nagre-reply. Para sana I will talk sense to him. Kinausap ko yung kapatid niya, sabi ng kapatid niya sa akin, Pastor Mac, wag mo na, sabi niya. Bakit? Sabi niya, para kasing sarado na siya eh.
he is blinded by his own sin. Oh, to make the long story short, pinatawad siya ng asawa niya, bumalik sa bahay. Did they live happily ever after? Shoot! Biglang nag-pause. Bumalik na naman. Sabi ko sa inyo, oras na sinimulan mong mangaliwa, kakapit yan, yung espiritong yan, na parang bakla. Tomboy. Madami nagsasabi yung bakla at tomboy na naging Kristiyano na ngayon, Pastor, minsan binibisita ako ng espiritong ganito, pero iniiwasan ko talaga. Baklang tomboy yan. May mga kakilala po ako na Kristiyano na sila ngayon. Na dati silang bakla at tomboy. Na hanggang ngayon, minsan yung iba nagpapastor na sila, nagmi-ministry na sila, pero binibisita pa rin daw sila. Alam nyo, iisa yan eh. Parang kumakapit yan. Kaya mag-iingat kayo. Amen? Babae, lalaki. Hindi lang sa lalaki yan. Pag oras na ikaw kumapit sa ganito, sasabihin ko sa inyo, hindi ka iiwanan yan. That's why when you make a vow, parang yung ginawa ni Sister Rosalie at Brother Arnold kahapon, pinapangako ko sa iyo, na iibigin kita at ikaw lang. Kamatayan lang ang maghihiwalay sa atin. Wow, kinikilig yung mga bisita nila kahapon sa kasal. Di ba? You make a vow not with each other, but with the Lord. Amen? Pastor, we made a vow, pero yung asawa ko ang nangaliwa. Paano yun? Hindi ko siya kayang patawarin. Remember, hindi yung asawa mo ang kalaban mo. Yung espiritong nakakapit sa kanya. Kaya ikaw bilang asawa na naagarabyado dahil kinalawaan ka, ikaw ang luluhod sa Panginoon at ipapanalangin mo. Pastor, madali mong sabihin yan kasi ayoko rin maramdaman kung nasang sitwasyon ka. Pero isa lang ang sasabihin ko sa inyo, huwag ka mag-give up. Kaya nga sabi ko dun sa kakilala natin na sabi ko dun sa asawa niya, pag nag-give up ka, kukunin ng kaaway yung asawa mo. Pray. Kneel down to the Lord. Fast and pray. Sabi ko, walang ibang mananalangin sa Kanya kundi ikaw lang. Pastor, hindi ko kaya. Sabi, alam ko. Pag ako nandiyan sa sitwasyon mo, hindi ko rin kaya. Pero ang Panginoon ang magbibigay sa inong kalakasan. So will that situation, look at me, separate you from the love of God? Will you let that situation cause you to separate yourself from the love of God? Don't. Huwag mong hahayaan. Remember that in every situation, God is teaching us something. Amen? In every situation, God is teaching us something. He is embedding His Word inside our heart. Dahil ang bawat isa po sa atin, hindi natin ma-memorize o mahuhubog ang salita ng Panginoon sa puso natin unless we experience it. Amen? So when you experience the Word and the manifestation of the Word in the situation that you are in, you will remember the Word. Parang kahapon, I remembered Romans 8:28. Though alam ko na yung word, pero yesterday, naranasan ko yung peace that surpasses all understanding. The peace that surpasses all understanding. Philippians chapter 4. Buksan natin, Philippians chapter 4, verse 4 hanggang 7. Basahin natin. Ito, ilang beses natin nabasa ito. Dapat ma-memorize na natin ito. Sabi niya dito, rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Let your gentle spirit be known to all men. The Lord is near.
Be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. Verse 7, and the peace of God, which surpasses all comprehension, all understanding, will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. Whenever we are in a situation that is dire, hindi natin alam yung gagawin natin, napipighati tayo, nadidistress tayo sa mga bagay-bagay. Ang sabi ng Panginoon, ano yung gagawin natin sa verse 6? Verse 6, basahin natin ulit. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, by prayer and supplication with thanksgiving. Let your requests be made known to God. So sabi ko sa Panginoon, while I was praying Friday afternoon, kneeling to the Lord. Lord, thank you for this situation. Hindi ko pa alam yung nangyayari. Dahil sinabi mo, Lord, na bababaan mo yung price. Thank you, Lord. Maraming salamat sa doktor na gagamitin mo. While I was praying, hindi ko pa alam yung mangyayari. Sabi ko sa Panginoon, Lord, thank you for the healing. Thank you, Lord, for your purpose. After I start thanking the Lord and making my supplications and prayer to the Lord, alam niyo, there's an encompassing peace that went inside my room. Hindi ko maintindihan yung kapayapaan, pero nung naramdaman ko na yung kapayapaan, nag-relax na ako. Anong ginawa mo, Pastor? Nanood na lang ako. Relax. I started, tapos na akong manalangin. Nakabasa na ako ng word. Nagpahinga na lang ako. Nagtimpla ako ng kape. And then, I relax. Okay na ako. Because you will only experience peace when you start thanking for the Lord for His purpose. Amen? Sige nga, subukan natin. Ano man yung problema nyo ngayon, pikit kayo. Ano man yung problema nyo ngayon, magpasalamat kayo sa Panginoon. Sabi mo sa sarili mo, all things work together for good to those who love God and who are called for His purpose. Lord, alam ko may purpose ka. May dahilan ka bakit ako nandito sa sitwasyon na to. Pasalamatan natin ang Panginoon. Lord, thank you for that purpose. Thank you, O God, for letting me inside this problem right now. For I know you are engraving your word inside my heart. Do so, O Lord God, that I may live for your glory. In Jesus' name, and everyone will say, do you feel peace? Araw-arawin natin ito. Magpasalamat lang tayo sa Panginoon. Mahirap man intindihin yung kanyang dahilan, pero laging may dahilan si Lord. Lagi kong sinasabi sa Panginoon, Lord, bakit mahirap kami? Bakit kami palaging may kakulangan sa bagay-bagay? Lord, gusto kong ayusin ng mga bagay-bagay, Lord, lalo na sa church. Gusto kong magpatayo ng bagong church, Lord. Gusto kong maglagay ng bagong aircon. Kikita nyo naka-ganito ako. Init na ako sa totoo lang. Okay. Kasi kailangan natin ng more aircon kasi medyo kulang yung ating horsepower dito. Madami akong hinihingi sa Panginoon. Pero sabi ng Panginoon sa akin, anak, let this be a thorn in your side to keep you humble. Lord, hambog ba ako, Panginoon? Pero na-humble talaga ako, Lord. Na-humble talaga ako. Dati kasi kapag nilalait ako, minsan nagiging defensive ako eh. Pero ngayon, halimbawa, ito, madaming situation na ngayon nangyayari sa simbahan natin. Wala pa nagbago sa church nyo. Ganyan pa, kayo pa rin. Kaya, alam mo yan, parang yung number of people is what counts. Pakialam ko sa inyo. Madami nga kayo. Madami nga kayo. Wala namang maliligtas. Pastor, masyado ka naman. Paano mo alam na hindi sila maliligtas? I just know. If you are truly walking in the word of the Lord, you will follow the word of the Lord.
You will, hindi dahil malaki yung tithes nila, hindi mo sila sasabihan na mali. Kaya buti na lang, mas mayaman ako kaysa sa mga tither. Hindi nyo ako pwedeng sasabihin ko sa inyo kung ano yung dapat. Kung na-offend kayo, nag-i-enjoy kayo sa kasalanan na yan. Pero pag hindi kayo na-offend, gusto nyo magbago. Sabi nga sa Biblia, if you correct your brother or your sister, and he listens to you, she listens to you, you receive a brother or a sister. Pero ang hindi makikinig sa inyo, magkakaroon ka ng kaaway, but it really doesn't matter. No, doesn't really matter. But you see, this is what the Lord wants us to do. Okay? Rejoice. Sabi mo sa katabi mo, rejoice lang. Okay? Magalak lang tayo. Pastor, paano tayo magagalak? Gumawa ka ng paraan na magalak ka. Amen? Kaya sabi nga sa Biblia, David encouraged himself to the Lord. Walang ibang pwede mag-encourage sa atin kung hindi tayo. Amen? Lalong-lalo na kapag, wag na tayo, kasi alam niyo po, ganito ako pinalaki ng Panginoon sa aking pananampalataya. Hindi ko naman sinasabing lahat ganito. Meron kasi mga katulad na tinawag na katulad ko na, the Lord did not put me to somebody else's care. Alam niyo po, yes, may mga magulang ako, I ask advice pero sa kanila, pero most of the time, mayroong mga situations sa buhay ko na alam kong hindi nila ako pwedeng advisean in that certain part. You see, naiinggit ako sa mga ibang kakilala ko kasi, alam nagpapastor sila, meron pa rin sila yung mga mentor na nagtuturo sa kanila, mga ganon, no? Pero ako, sa tuwing gusto kong mag-submit to somebody else, because I want someone to, kung sabaga, feeling ko Timothy ako, kailangan ko ng Paul. Pero sabi ng Panginoon sa akin, no. You're old enough. You are a Paul. You must disciple somebody else. Okay, Lord. Hindi ko sinasabi, pero sabi ko sa inyo, mas gusto ko pong mag-submit. Kung papipiliin ako bilang pastor o isang support ng pastor, I will be a supporter. Okay? I love that. I love doing that. Pero sabi ng Panginoon sa akin, hindi na anak. You need to start pastoring. Ito, long ago na po yan. Kaya nga ito po, I want you to understand that as the Lord helps me grow in this situation, I want you to do the same. You call upon the name of the Lord. Encourage yourself to the Lord like David. Tinawag ba kayong Timothy o tinawag kayong Paul? It doesn't really matter. Pero mas mainam na tayo ay mag-mature sa Panginoon na hindi natin aasahan yung ating mga mentor para turuan tayo. Merong mga ganun eh. And sometimes, minsan kasi na-abuse yung mga father, your spiritual father, o alam mo yun, dito, natutunan ko ito kay Pastor Steven eh. Sabi niya sa akin, Al, don't concentrate on the rebels. Huwag kang mag-concentrate sa mga rebelde. Kasi ganito ako noon eh. Halimbawa, may nagrebelde sa church, habulin ko sila. Yung ibig sabihin, I'll pray for them, I'll make effort for them, I'll visit them, pero ini-ignore lang nila ako. Up to the point na humingi ako ng advice kay Pastor Steven. Sabi niya sa akin, don't concentrate over these rebellious people. Let them go. Huwag kang mag-concentrate sa kanila, mag-concentrate ka dun sa mga nakikinig. Sabihin ko sa iyo, sabihin ko sa iyo, you will feel much better. Ang ginawa ko, madami nagrebelde. Akala nila habulin ko sila. Bye. I let them go. Di man lang ako sinuyo ni pastor. Ano ako, boyfriend mo? No way. Pag ayaw mo, edi wag. And you know what? What I did, I concentrate to those who listens.
Kasi sabi ng Panginoon, I will let them grow if they listen to you. I will help them grow not only in faith, but I will also pass to them the anointing that I have given you. Kaya nga itong mga nakikinig sa akin, nagko-concentrate ako sa kanila. Kayo. Okay? Sa mga young people, sa mga teachers natin ngayon. Kaya masasabi ko na dito sa ating simbahan, wala nang rebelde. Praise the Lord! Pag pumipitik yung rebellion nila, alam ko kaagad kakausapin ko sila. Di ba May mga panahon na kinausap ko sila talaga pag nagrebelde silang hindi nila na-recognize na nagre-rebelde sila. Kinausap ko kaagad because I want to cut that instantly. So there will be no foothold of evil inside this ministry. Amen? So people of the Lord, sabihin ko sa inyo, do not give a foothold to the enemy. Romans chapter 8, basahin natin, 36. Ito yung continuous ng pinag-usapan natin kanina. Even as it is written, for thy sake we are put to death all day long. We are regarded and counted as sheep for the slaughter. Ito yung i-remind ko sa bawat isa. Set your mind right now. People of the Lord, makinig ha. Set your mind right now that the Lord is going to test your faith. Sabi mo sa katabi mo, the Lord is going to test your faith. Ulitin natin, sabay-sabay. 1, 2, 3, go. The Lord is going to test your faith. Okay? Hindi po tayo binigyan ng pananampalataya ng Panginoon para itabi natin sa ating shelf. Para ibaon natin sa lupa. Ang faith, ginagamit yan. Nagagamit ba natin yung pananampalataya natin? For He did not give us faith. He did not give us faith so we could not use it. For He did not give us faith and not use it for His glory. So use your faith. So in the midst of all situations that we are in, Romans 8, chapter 8, verse 37, sabi niya dito, yet amid all of these things, we are more than conquerors and gain the surpassing victory through Him who loves us. Sabihin natin, I am more than a conqueror. Anong ibig sabihin nun? Mapapagtagumpayan mo man lahat. Mapapagtagumpayan mo lahat ng iyong hinaharap. Amen? Kaya pagtagumpayan natin ito lahat, huwag kayong mag-alala. So keep your eyes to Jesus. Hindi mo mapapagtagumpayan lahat ng mga bagay na yan pag ang mata mo, iniiwas natin ang mata natin kay Jesus. So keep your eyes to Jesus. Basahin natin sa Hebrews chapter 12 verse 2. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for joy that was set before Him endured the cross, despising the shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Keep looking to Jesus. Huwag kayong titingin sa iba. Huwag kayong titingin sa problema. Si Jesus lang ang ating titingnan. Don't give up, but rejoice in every situation that God is going to make all things new. He's going to make all things new for all of us. Basahin natin for the last part, Romans 8, chapter 38 hanggang 39. For I am persuaded beyond doubt, and I am sure that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor things impending, threatening, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in creation will be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus. No situation can separate you and me from the love of Jesus. Alam niyo po, ang pwede lang makapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa iyo ay sa magiging desisyon mo. Pag sinabi mo, Lord, ayoko na. Ayoko na sumunod sa iyo.
You're separating yourself. But do not give up because Jesus is the only way. Si Jesus lang ang iyong kakampi. Sabi mo sa katabi mo for the last time, si Jesus lang ang kakampi mo. Wala kang ibang kakampi. Kaya wag mo nang awayin yung kakampi mo. Amen? Huwag ka nang, Lord, bakit mo na yan to? Hindi na ako mag-church. Grow up. Okay? Huwag mo sasabihin yan kasi sinasabi lang yan ng bata. Naalala niyo nung maliliit pa tayo mga bata, pag tayo napalo sa magulang, maglalis na ako dito, di na ako titira dito. Tumatawa yung iba sa inyo, ibig sabihin naranasan niya. Tapos yung iyak niya pa, hindi ko gagawin sa... Naalala niyo yung iyak niyo yon? Ang iyak na yon, iyak ng bata. Matanda ka ng Kristiyano. Amen? Huwag mong hayaan na iiyak ka pa sa Panginoon, sasabihin mo, hindi na ako susunod sa iyo, Lord. No. But you come to the Lord, ask the Lord, Lord, what's your purpose? Lahat ng may problema, sige tayo po tayo lahat. Ngayon, bago tayo magtatapos, tanungin niyo muna ang Panginoon, Lord, ano yung purpose mo, Lord? Lord, ano yung purpose mo? Bakit ako nandito sa situation na ito? God will reveal it to you. Ito are assuming that you are walking right with God. Okay? Paminsan kasi yung sakit natin, self-inflicted yan. Okay? Self-inflicted. Ibig sabihin, puyat ka ng puyat. Tapos nagkaroon ka ng sakit. Tapos, Lord, bakit ako nandito sa situation na to? Kasalanan mo yan, anak. Okay? Kasalanan mo kasi inabuso mo yung katawan mo. Pero meron kasi minsan, hindi mo naman kasalanan. Alam mo yun, yung parang okay ka naman physically, but all of a sudden, nagkaroon ka ng sakit, parang si Job. You will ask the Lord, Lord, what's your purpose? Sabihin na natin, bigla kang nagkaroon ng problema sa pera. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, what's your purpose? Bakit nandito ako sa situation na to? Close your eyes and just ask the Lord, Lord, reveal to me, O God. Reveal to me what is your purpose. But Lord, kahit na hindi mo po sabihin, Panginoon, ako'y mananampalataya sa inyo at mananatili sa loob ng inyong presensya dahil alam ko po, Panginoon, ikaw lamang ang makakapagligtas sa akin. Kaya Lord, bless me indeed. Katulad ng sinambit sa inyong salita, Panginoon, that all things work together for good, then Lord, I will rely on your promise. Alam ko po, Lord, may maganda kang gagawin. Ulitin natin, alam ko po, Panginoon, may maganda kang gagawin sa buhay ko. So Lord, bless me indeed. Lord, we thank you, O God. Let me pray for you. We thank you, Lord, for your word. Let your word, Lord God, just continually change your people to your ways and plans. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin na naway kami lahat ay lumakad na naaayon sa inyong kalooban. Today, O God, we just want to give you our praise, to give you our thanks, O Lord, to whatever outcome, Lord, that will come in our life. One thing that we believe, O Lord God, you have your perfect will be established to all of us. We thank you, we love you, and give you our praise. In Jesus' name we pray. And everyone will say, God bless you all po. Magandang umaga po sa bawat isa.